I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos updates tungkol dito guys sa sinabi ng AMLA, no? Alam nyo, kahit ito, sabi nila patay na, tapos mayroong nagsabi wala, hindi daw patay, nasa ibang bansa ang gulo, no? But anyway, ano man po ang mga issue tungkol dyan, patay man o hindi, ang importante, malalaman ang katotohanan sa kanyang mga bank accounts, di ba? Oh, see? Pero for sure baka patay na nga talaga siya. But anyway, sabi po dito mga kababayan, ng Bilyonaryo Channel. Sabi dito mga kababayan ng Bilyonaryo Channel, the Court of Appeal has ordered the freezing of the assets of the late former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral and her children following a petition filed by the Anti-Money Laundering Council. The freeze order over 31 banks account, 25 insurance policies, and 6 vehicles linked to the former public works official and her family. Wow, dami! 31 banks. Oh my goodness, guys. Ang dami niyan, ha. Tapos 25 insurance, 6 vehicles. Nako. Magkano ba ang sweldo ng isang undersecretary ng DPWH? At ilang taon na siya dyan? 'Di ba? Wow. Saan kaya galing ang kayamanan niya, mga kababayan? Ano po ang kapalagayan niyo? Who and goes? Investigation had flagged Cabral's bank transaction as grossly disproportionate to her declared income, with the recorded inflows reaching about 675 million from 2015 to 2025. Goes. Wow. Wow na wow. Kadami yan guys, ha. Yaman niya pala. Woo! So, ibig sabihin, mga kababayan, hindi lang pala sa Marcos administration ang may nakawan sa kabanang bayan. So, ibig sabihin, from 2015 hanggang 2025, gawain niya na pala yan sa panahon ni Digong. Nadaplisan ng dating Pangulong Aquino, 2015, di ba? Goes. Nako. 'Di ba? Sabi ng mga iba na wala yung mga ibang utak bulinaw, talamak daw ang korupsyon sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Pero hindi sila nagre-research, hindi nila nakikita ang totoo. Ayan na. Sabi diyan, sabi ng Billionaire Channel, and of course ang AMLA. Recorded inflows reaching about 671 million from 2015 to 2025. See? Ibig sabihin, panahon pa ni Duterte, walang nanita. See, mga beswa, walang sumita sa kanya. Pero dahil nga, natuklasan ng Pangulo, may kakaiba. Ayun, siya na mismo ang nagtuklas. Kurakot pumur. Ito ang sakit ng ibang mga opisyalis ng gobyerno. Hindi naman lahat guys, pero mayroon talaga. Ayan exclusive. Yan, AMLA. Goes. Courts freezes asset of late DPWH Yusek Cabral. Para kumpleto detalyado, sabi po ng mga nagko-comment, the late Yusek Cabral ba talaga, or she is now living permanently somewhere else? Diba guys, marami kayo nagsabi talaga. Hindi daw lalaman kung patay na o hindi. Baka nasa ibang bansa daw. Diba? Nako mga kababayan. Wala pa naman tayong feedback or totoo ba yan? Buhay siya. Diba? Lalabas naman sa mga news yan if ever na buhay siya, diba? The number of banks accounts make it suspicious from the very start. Why 31? Yun ang tanong. Why 31 bank accounts? Where those came from? Where those 31 bank accounts came from? How many ang salary niya every month?
'Di ba guys, meron ba siyang business? You know? Ang laki niya na, mga kababayan. Nakakamangha naman yan. Sa dami naman na yan. 6 vehicles, all and goes. Tindi ah. How about her real estate properties? It might have been transferred, sold to other individuals. Pwede. Yun, o, di ba? At least, mga kababayan, malaki din ang ambag ni Pangulong Marcos Jr. sa pamamagitan ng pag-expose ng nakawan sa kabanang bayan. Sa kabila ng kanyang ginawa, 'di ba? Sa kabila ng sa kabila na ginawa ni Pangulong Marcos Jr. sa pag-spread ng mga pagnanakaw sa kabanang bayan, siya patuloy ang masama. Biro nyo, bakit kanyo nasabi ko? Tingnan nyo yung mga 18 ginawa ni Saldico, ginawa ni Gutesa. Ito 18 ex-marine na sinasabi, 6 doon mamatay tao. Tapos yung 2 doon tawag dito hindi naman ex-marine. Tapos yung iba doon bodyguard ni Sara Duterte. Di kayo naloka? Anong sinabi? Nag-deliver daw silang malita kay Pangulong Marcos Jr. sa Ilocos Norte. You see? Grabe, di ba? Si PBBM ang nag-expose ng nakawan. Binaliktad pa. Siya daw magnanakaw. Di kayo naloka? Ngayon, nagsalita si Ombudsman Remulla. Yung mga malita na yan, panahon pa ni Speaker Velasco under the Duterte administration. Di kayo naloka, guys. Sabi sa inyo yung mga kasinungalingan ng mga salot, hindi talaga sila magtatagumpay. Lalabas at lalabas din ang usok ng ang singaw ng usok. Walang usok na hindi uusok. Naks naman. You see? Tama. How about Secretary Bonoan, Congressman and Senators? Kaya nga, guys, under investigation ba yun? Huwag masyadong atat. Masyadong magiging hyper pagdating sa mga ganito. Hindi naman po instantly yan na makulong sila kaagad Dadaan po yan sa investigasyon. Di ba may sinasabi tayong due process. Kaya wait lang kayo. Dahan-dahan lang. Ayan pa Is there anything to freeze? Of course. There is. Why not? Di ba? Alam niyo naman, pag ang guys, AMLA ang nang nagsasabi, di ba? So, ibig sabihin, mayroon. Mayroon. Why not, di ba? What about, tsaka isa pa, malalaman naman din if there's anything to freeze or wala na, di ba? Pero, yun ang sinabi ng AMLA. 31 bank accounts. Ibig sabihin, maubos ka agad yun. What? At malalaman din naman yan kung ano ang talagang totoo. What about the assets and bank accounts and all the properties of Martin? Come on. Martin Romualdez, guys, since the start, bilyonaryo na yan. Wala kayong makukuha. Hersi lang po yun. Yung mga bintang sa kanya. Come on. Mayaman si dating Speaker Martin. Di ba? Kaya nga nag-step down sa pagka-speaker. Bakit? Kasi nga allowed niya mag-imbestiga ang NBR o sino man. Mismo yung si ICI, mismo ang Blue Ribbon, mismo ang Ombudsman, mismo ang DOJ. Wala naman sila nakikita Itong mga mga anti-Marcos to, anti-Romualdez. Kaya pinipilit nila yung sarili nila. Mga maling naratibo. Ano pang silbi ng phrase? Ubos na dapat noon pa. Ay sus, unahin mo pa. 'Di ba? Gusto mo kaagad 4K, binintang mo kaagad yung isang tao ngayong araw. Gusto mo ko i-freeze mo na kaagad. Hindi Imbestigahan mo na. 'Di ba, guys? So yun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Well. Ang kapalagayan ko, malalaman natin. Nasa tagdang panahon. Siyempre, pag talagang nakumpis ka, kung totoo man yung 31 bank accounts niya, natural. Kukumpiskahan ng gobyerno yan.
'Di ba mga bes? So yun guys, ano pong masasabi nyo? Ito, para kumpleto detalyado, sabi po dito ng Bukod sa umano'y biglaang paglobo ng yaman ng yumaong si Maria Catalina Cabral mula nang maupo siya bilang DPWH Undersecretary, naitala rin daw ang pinakamalalaking bank at insurance transactions ng kanyang mga anak mula 2022 hanggang 2025. Ayon yan sa investigasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ayon sa freeze order petition na inaprubahan ng Court of Appeals noong March 2, sinabi ng AMLAC na may indikasyon umano ng wealth preservation at intergenerational transfer ang insurance transactions na nakapangalan kay Cabral. Sa pagtatala ng AMLAC mula December 2024 hanggang October 2025, lumobo ang halaga ng iniligay na pera ng panganay na si Stephanie sa insurance policies at hinugot mula sa bank accounts na nakapangalan sa kanya. Aabot ito sa 7 transactions na may 37.7 million pesos worth of outflows. May 10 transactions namang naitala sa pangalan ng bunsong si Colleen na aabot sa mahigit 92 million pesos. 9 out of 10 transactions recorded noong 2024 at 2025 lang. Ayon sa AMLAC, insurance-related ang majority ng transactions ng magkapatid kung saan beneficiary sila ng kanilang ina. Naitala rin daw ang malalaking transactions sa mga panahon kung kailan ani AMLAC ay may substantial control si Cabral sa pondo ng DPWH projects. Hindi rin tugma ang financial profile at lawful source of income ng magkapatid sa halaga ng kanilang recorded financial transactions. Kasabay nito, 33.7 million pesos out of the 45.5 million pesos na over-the-counter withdrawals ni Cabral mula nang maupo siya bilang USEC, naitala lang din noong 2025. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na pinatawan na ng freeze order ng Court of Appeals ang assets ni Cabral. Kabilang dito ang nasa 31 bank accounts, 25 insurance policies at 6 na motor vehicles. Kasunod yan ng affidavit na inihain ni former Undersecretary Roberto Bernardo na kasalukuyang nasa Witness Protection Program ng pamahalaan. Yusek Cabral would tell me that you would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Una nang sinabi ng DOJ na bagaman pumanaw na si Cabral at absuelto na siya sa kanyang criminal liability, posible pa rin maghain ng civil forfeiture cases ang gobyerno para mapreserba ang kanyang assets. Ibig sabihin nito, hindi ligtas sa accountability ang mga pag-aari ng yumaong opisyal sakaling mapatunayan na ito ay ill-gotten wealth. Ayon sa legal counsel ni Cabral, hindi sila magbibigay ng komento o kahit na anong impormasyon kaugnay ng freeze order alinsunod sa mga probisyon ng Anti-Money Laundering Act. So yun mga kababayan, na panood nyo? Yan ang balita ng Billionaire Channel. Grabe, no? Nakinabang ang mga pamilya niya at saka yung mga anak. You see guys, narinig nyo na yun? Bangan po natin yan. So I hope makumpis ka. Kasi pera ng bayan po yan mga beswa. So yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest update video. Thank you guys for watching. Don't forget to follow me, likes, and comment. Next naman, hit the button bell pala para lagi kayo updates. Okay, salamat po. Thank you guys. Bye 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 and baboos. God bless Philippines. Bye everyone.